Maligayang bagong taon mga idol, salamat nga pala sa inyong lahat dahil naging parte kayo ng taong ito sa akin at malaki ang pasasalamat ko sa inyong lahat lalo na sa pagtangkilik ninyo sa aking channel. At shoutout nga pala sa ating mga idol dyan na patuloy na sumusuporta sa akin araw-araw ay mabuhay po kayo. At sana huwag po kayo magsawa sa panunood ng aking channel at patuloy lang tayo sa mga pag-upload natin. Maraming salamat po ulit sa inyong lahat. Matapos siyang sagutin ng mga palo kong sagot ng bida ay agad niyang pinagsabihan si Taekyang na medyo matapang daw siya para sa isang batang paslit na tulad niya. Sinagot naman siya ng bida na siya raw ay medyo baliw para sa isang tulad niyang tao na mayroon ring napakabatang edad. Tinatanggap naman ng may pasasalamat ng Bloodlord matapos isipin ni Taekyang na siya ay isang bata pa lang, pero agad niyang inihayag na mas matanda pa daw siya kaysa sa inaakala niya. Sapagkat nasisigurado niya raw na nabuhay na siya ng mas doble sa buhay ni Taekyang. Nang ito ay marinig ni Taekyang ay agad siyang tumahimik ng saglit sa harapan ng Bloodlord. At dito ay tinanong siya ng Bloodlord kung nasorpresa ba si Taekyang sa kanyang mga sinambit. Dito ay sumagot si Taekyang ng hindi, sapagkat iniisip niya raw ngayon na kung totoo man daw ang sinasabi niya ay isa daw siyang hinayupak na tanga na hindi marunong umakto ng naaayon sa kanyang edad. Sa puntong ito ay agad na tumawa ng malakas ang Bloodlord sa kalagitnaan ng madilim na gubat. Kung saan unting-unti na niyang hinihila ang kanyang nakatagong espada sa likuran. Sa puntong ito ay makikita ang matinding aura na nagmumula sa Bloodlord na siyang hindi pangkaraniwan sa mundo ng Miriam, kung saan nakangiti niyang inihayag na mukhang ang lahi raw ng Scorching Clan ay magwawakas na ngayon. Kasabay nito ay tinutok ni Taekyang ang kanyang sibat at sinabihan ang kanyang master na mukhang kinakailangan raw nilang tahiin ang bunganga ng taong ito para hindi na makapagsalita ng mga walang kwentang bagay. Samantala ang Fire King naman ay inilabas na ang Scorching Divine Art sa kanyang kamay. Ilang sandali nito ay bigla na lamang nagtanong ang Bloodlord kung hanggang kailan daw balak ng hinayupak na bastardong nagtatago sa bato na magpakita sa kanya. Sa puntong ito ay nagtataka sina Taekyang at ang Fire King kung sino ang taong tinutukoy ng Bloodlord na nakatago sa bato. Nang mga sandaling ito ay bigla na lamang lumabas si Changpeng at humihingi ng tawad sa kanyang best friend na si Taekyang, kung saan inihayag niya sa kanila ni Taekyang na ngayon niya lang daw naranasan ng matakot sa buong buhay niya. Matapos nito ay agad na lumapit si Changpeng sa kanyang kaibigan kung saan masayang sinalubong siya ni Taekyang at binabati nito. Wika pa niya sa kanya na dapat sana raw ay nagpaalam siya kaagad sa kanila na nandito siya ngayon. Samantala, inihayag ng Bloodlord na nagtataka pa daw niyang iniisip kanina kung sino ang nakatago sa mga bato. Yun pala ay ang Invincible Divine Sword lang pala ng sekta ng Mount Hua ang siyang nandito ngayon. Sa puntong ito ay agad na pagtanto ni Taekyang na ang lalaking kaharap nila ngayon ay hindi alam ang totoong lakas o kasanayan ni Changpeng. At iniisip rin ni Taekyang na ang tanging nakita niya lang kanina kay Changpeng ay noong mga laban niya sa duelo kanina. Kaya agarang nagplano si Taekyang at binulungan si Changpeng na siya raw ay magpapanggap na mahina sa kalaban upang sugurin niya mamaya sa likuran ang kaaway. Pero bigla na lamang nagtanong ang Bloodlord sa kanilang likuran na kung dapat ba niyang tawagin si Changpeng na disipulo ng Sword Saint o ang apo ng Sword Saint. Matapos ang pagpapahayag nito ay agad na patigil si Taekyang, kung saan siya ay lumingon sa Bloodlord at napamura sapagkat alam niya raw ang lahat ng mga bagay na tungkol sa kanya. Dito ay inihayag ng Bloodlord na wala daw silang dapat ikakagulat sa ngayon. Dahil kahit nadagdagan raw sila ng panibagong kasamahan ngayon ay wala pa ring magbabago sa kanilang kahihinatnan. Dito ay nagtataka na iniisip ni Taekyang na si Changpeng at siya ay nasa final stage na ng pagiging peak level martial artist. Ngunit silang dalawa raw ay labis na malakas kumpara sa ibang mga martial artist na nasa peak level na din. At iniisip rin niya na nandito rin ang Fire King sa panig nila na siyang pinakamalakas sa lahat ng 10 Kings. Ngunit siya ay nagtataka kung bakit napakalaki pa rin ang kumpiyansa ng taong ito na manalo laban sa kanila. At kung ang lahat raw ng mga sinabi ng lalaking ito ay hindi isang pagpapakitang gilas, ay ibig sabihin lang nito ay posibleng mayroon siyang lakas na hindi kayang pantayan ng sinuman. Dito ay nakangiti na inihayag ng Bloodlord sa bida na kung gusto niya talaga patayin siya nito ay dapat ang mismong Sword Saint daw ang dinala niya at hindi ang kanyang disipulo. Sa kasunod na galaw ay agad na kumilos ng mabilis ang Fire King kung saan ikinabigla ng dalawa ang agarang pag-atake ng Fire King. Dito ay makikita na lumilipad ang Fire King sa itaas ng ere upang magbigay ng matinding pag-atake ng kanyang Divine Arts patungo sa tumatayong Bloodlord.
Pagkatapos nito ay bumabaga ang apoy ng kanyang scorching divine arts kung saan inihayag niya sa Blood Lord na pakisabi na lang daw kay Satanas na ipinadala siya ng Fire King. Sa puntong ito ay agad na tumunog ang sistema at nagpahayag na mayroong panibagong misyon ang nilikha para sa kanya. Inihayag rin dito na hindi niya raw pwedeng tanggihan ang misyon na ito at ang misyon na ito ay tinatanggap ng sapilitan. Matapos nito ay agad na puwersahang sinugod ng Fire King ang Blood Lord kung saan ang kanyang apoy ay mayroong imahe ng isang kamay na lumalagablab ng apoy. At kasabay nito ay sumabay rin ang bida sa kanyang pag-atake gamit ang sibat nito habang si Changpeng ay mabilis ring kumilos upang tumulong sa kanila. Dito ay makikita na naglabas ng mga dila ang Blood Lord kung saan siya ay nasasarapan sa kanila at wika pa niya na titingnan niya raw kung gaano talaga sila kalakas. Sa sandaling ito ay agad na kumilos ang Blood Lord upang magbigay ng kanyang atake sa Fire King. Kung saan bigla na lamang siya bumuo ng isang makapangyarihang puwersa na hugis espada at hinagis ito patungo sa bumabagang apoy ng Fire King. Sa tindi ng ipinamalas na lakas ng Blood Lord ay sinubukan pa ng Fire King na bigyan ng alalay ang isa pa niyang kamay para ito ay itulak pabalik sa Blood Lord. Ngunit bigla na lamang nagkaroon ito ng matinding pagsabog na nagmumula sa puwersa ng Blood Lord. Kasabay nito ay makikita si Taekyang na tumalon ng mataas upang magbigay ng kanyang panghahampas ng sibat patungo sa Blood Lord, habang si Changpeng naman ay sinabayan ang pagkilos ni Taekyang at sumundot ng kanyang espada sa kaliwang bahagi ng kaaway. Sa mga oras na ito ay agad na binitawan ng Blood Lord ang kanyang hinahawakang espada kung saan bigla na lamang siya naglabas ng kanyang chi upang sanggahin ang espada ni Changpeng gamit lamang ang kanyang kamao. At sa kanang bahagi naman ng kamao ng Blood Lord ay makikita ang matinding puwersa ng chi na bumabalot dito para sanggahin ang panghahampas ng sibat ni Taekyang. Dito ay makikita na lumulutang sa ere ang espada ng Blood Lord habang ang kanyang kamay na umaapoy ng aura ng chi ay nagbigay ng matinding puwersa ng pagtulak sa kanila ni Changpeng at ni Taekyang. Kung saan silang dalawa ay tumalsik palayo sa harapan ng Blood Lord. Sa sandaling ito ay makikita ang Fire King at dalawang magkaibigan na napaatras matapos silang itaboy ng tinataglay na puwersa ng Blood Lord. Dito ay makikita na tinitingnan ni Taekyang ang kanyang mga kamay dahil mukhang namamanhid ito sa puwersang ibinato ng Blood Lord matapos niya itong atakihin kanina ng sibat. Sinambit rin ni Taekyang na ang bastardong kaaway nila pala ngayon ay sobrang napakalakas. Habang si Changpeng naman ay nagtatanong kung paano daw naging posible ito. Matapos nito ay agad may napansin si Taekyang ng isang hindi pangkaraniwan sa katabi ng Blood Lord. Kung saan ang kanyang espada ay lumulutang sa ere habang pinapalibutan ito ng isang maitim at may nakahalong kulay lila na aura. Dito ay napagtanto ni Taekyang na ang kakayahang ito ay isang telekinesis. At iniisip rin ng bida na siya ay gumamit ng telekinesis habang nakikipaglaban sa kanila ng sabay. Dahil dito, labis siyang napapamura sa kakayahan na pinapakita ng Blood Lord sa kanila. At kasabay nito ay hinawakan muli ng Blood Lord ang kanyang espada at nagpahayag sa kanila na hindi raw sapat ang pinapakita nilang lakas sa kanya. Dito ay tinitigan siya ng Fire King habang iniisip niya na noong sinabi raw ng Blood Lord na dapat din nilang dalhin ng Sword Saint kung gusto nila siyang patayin ay nagpapahiwatig lamang na hindi siya nagbibiro. At ang ibig sabihin daw nito ay maaaring kasing lakas niya ang Ten Kings o baka nga mas bihasa at mas malakas pa siya kaysa sa kanilang lahat. Sa puntong ito ay nagsimula muling magbigay ng posisyong pandigma ang Fire King at inihayag na maaaring maging libingan niya daw ang lugar na ito. Dito ay inihayag rin ng Fire King sa kanyang kaisipan na kung mas bata lang siya sana ng 30 taon ay tiyak na may pag-asa siyang talunin ang halimaw na ito. Matapos nito ay agad na tinawag ng Blood Lord ang matandang Fire King, kung saan tinanong niya ito kung naiintindihan na ba niya kung ano ang nangyayari sa kanilang sitwasyon ngayon at kung nagkaroon na siya ng kaunting ideya sa kanilang kahihinatnan ngayon. Tumugon naman ang Fire King na napakamayabang raw ng kanyang bibig, sapagkat nagsisimula pa lang daw sila ngayon sa laban. Sa puntong ito ay tinawanan lamang sila ng Blood Lord at inihayag rin sa kanila na kahit daw siya mismo ay hindi pa nagsisimula at nagpapakita ng kanyang totoong lakas. Dito ay inihayag niya na ang mga bihasang martial artist na tulad niya ay hinahayaan daw muna ang mga tulad nilang mahihina na makagawa ng konting galaw. At ngayon naman daw ang oras upang siya naman ang gagawa ng unang mga hakbang na pag-atake. Matapos nito ay agad niyang hinamon ng tatlo na makipaglaban daw sila ng kanilang buong lakas. Kung saan sa mga oras na ito ay nagsimula ng sumugod ng pag-atake ang Blood Lord sa kanila.
Sa kasunod na galaw ay makikita ang pinsalang idinulot ng kanilang mga labanan. At kasabay nito ay nilalabanan ng Bloodlord ang tatlo ng magkasabay. Kung saan makikita ang sobrang liksi na galaw na ipinamalas ng Bloodlord sa kanila. Matapos ang ilang sandali na bakbakan nila ay hinihampas ng Bloodlord ang kanyang espada sa sibat ni Taekyang dahilan na siya ay tumalbog palayo. Pagkatapos ay agad niyang isinunod ang Fire King at binigyan ng pag-atake na nanggaling sa iba't ibang mga direksyon, kung saan makikita na walang tigil na dumedepensa ang Fire King sa kanyang mga pag-atake. At dahil sa walang humpay na pag-atake ay agad na tumalsik ang Fire King sa harapan ng Bloodlord, habang si Champang naman ay nagbigay ng kanyang 36 Plum Blossom Sword na pag-atake patungo sa kinaroroonan ng Bloodlord. Sa tindi ng ibinigay na pag-atake ni Champang ay agad nagdulot ito ng napakalaking usok sa kinaroroonan ng Bloodlord. Kung saan bigla na lamang lumitaw sa kanyang tabi ang Bloodlord at agad siyang sinipa nito ng napakalakas sa kanyang tagiliran. At sa tabi nito ay makikita si Taekyang na unting-unti nang tumatayo at nakamasid sa ipinamalas na galing sa pakikipaglaban ng Bloodlord. Dito ay inihayag niya sa kanyang isip na ang kinakaharap nilang kaaway ngayon ay isang halimaw. At kahit nagawa niya na raw gamitin ang lahat ng puntos na nakuha niya sa pagkapanalo sa Great Celestial Banquet ay hindi pa rin tumatalab ang mga ibinigay niyang atake laban sa kanya. Sinabi rin ni Taekyang sa kanyang isip na wala silang pagkakataon na talunin siya sa pamamagitan ng direktang laban. At kinakailangan niya raw ngayon na tuklasin ang kahinaan ng kaaway. Sa kasunod na galaw ay makikita na nakikipaglaban ang Fire King ng mag-isa sa Bloodlord, kung saan mabilis na kumilos si Taekyang upang tulungan ng Fire King, sapagkat mayroon siyang naisip na plano na gustong subukan kung ito ay gagana laban sa Bloodlord. Sa sandaling ito ay winasiwas ng Bloodlord ang kanyang hinahawakan na espada patungo sa harapan ng Fire King. At habang pumapalapit ang pag-atake ng Bloodlord ay kaagad namang binuo ng Fire King ang napakalaking bolang apoy ng kanyang Scorching Divine Arts. Matapos niyang buuhin ito ay agad niyang itinapon ang bumabagang apoy nito sa Bloodlord. Sa tindi ng pagsalpukan ng kanilang mga kasanayan ay nagdulot ito ng napakalaking pagsabog sa gitna ng kagubatan. Pagkatapos nito ay makikita na ang Bloodlord ay nanatili pa rin na nakatayo habang ang mga usok ay pumapalibot sa kanyang paligid. At habang binabalot ng malaking usok ang kanyang likuran ay bigla na lamang lumitaw si Taekyang sa kanyang likuran upang magbigay ito ng palihim na pag-atake sa Bloodlord. Dito ay makikita na mabilis na kumilos si Taekyang upang sundutin ng kanyang matulis na sibat ang likuran ng Bloodlord. Ngunit sa kanyang hindi inaasahan ay alam ng Bloodlord ang kanyang pakay at galaw sa mga oras na ito, kung saan nagawa niyang pigilan ang pag-atake ni Taekyang gamit lamang ang kanyang kamay. Dito ay nginitian lamang siya ng Bloodlord at tinanong si Taekyang kung inaakala ba niya na gagana sa kanya ang ganitong uri ng mga pag-atake. Sa puntong ito ay sumagot si Taekyang at sinabi na alam niya raw na hindi ito gagana. At sa tulong na rin ng kanyang sistema ay itinago ni Taekyang ang kanyang sibat sa loob ng kanyang inventaryo upang ito ay maglaho sa harapan ng Bloodlord. Dahil sa mga ginawa ng bida ay agad nagdulot ito ng pagkagulat sa Bloodlord kung saan nagtataka siya kung bakit ito nawala. Kasabay nito ay muling inilabas ni Taekyang ang kanyang sibat mula sa kanyang inventaryo upang magsagawa muli ng kanyang pag-atake. Kung saan sa mga oras na ito ay nagawa niyang tusukin ng Bloodlord gamit ang kanyang mahusay at napakatalinong estratehiya sa laban. Dahil sa mga ginawa ni Taekyang ay agad na minura siya ng Bloodlord habang ito ay nagtataka pa rin kung paano daw yun nangyari. Samantala napansin ng bida na tila gumana raw ang isinagawa niyang plano laban sa Bloodlord. Pero sa kasunod na galaw ay sinampal siya sa mukha ng Bloodlord at tinawag si Taekyang na napaka-bastardong bata. Gayunpaman, inihayag ni Taekyang sa kanyang kaisipan na ito na raw ang perpektong pagkakataon na maaaring hindi na muling dumating pa sa kanila. Sa puntong ito ay agad na tinawag ni Taekyang ang Fire King upang ipaalam sa kanya na ngayon na ang perpektong pagkakataon para magsagawa ng pag-atake sa Bloodlord. Kasabay nito ay narinig ng Bloodlord na nagsasalita ang Fire King kay Taekyang na napakahusay daw ng kanyang ginawa. Sa pagkakataong ito ay inilabas na ng Fire King ang kanyang huling alas at siyang pinakamalakas na kasanayan ng Scorching Divine Arts, kung saan makikita na ang mga apoy nito ay nagbigay ng isang demonyo na imahe sa kanyang likuran. Dito ay mariing sinabi niya sa Bloodlord na noong namatay raw si King Dharma, ay ipinangako niya raw sa kalangitan na kahit ang pumatay sa kanyang matalik na kaibigan ay isang Diyos ng mga demonyo ay ipaghihiganti niya pa rin daw ang kanyang kamatayan.
Galit rin niyang ipinaalam sa Blood Lord na kahit magtago pa daw siya sa pinakasulok ng impyerno ay susundan pa rin daw siya nito upang patayin. At ang tanging makakapigil lang daw sa kanyang galit ay ang kamatayan. Matapos ang mga pahayag ng Fire King ay wala nang nagawa pa ang Blood Lord kundi ang sumigaw sa harapan ng nanggagalaiti na Fire King. At sa sumunod na pagkakataon nito ay agad niyang itinapon ang Sacred Fire Demon Dance na kasanayan patungo sa Blood Lord upang tuluyan na niyang tapusin ito. Sa pagkakataong ito ay makikita na unting-unti nang lumalapit ang mga apoy ng Fire King na siyang itinapon niya laban sa Blood Lord. At kahit siya ay sugatan ay sinubukan pa rin niya na sanggahin ang mga apoy ng Fire King gamit ang kanyang espada. At habang siya ay umiiwas sa mga apoy ng Fire King ay galit niyang inihayag na nagawa pa niya daw makakuha ng pinsala mula sa isang walang kwentang atake ni Taekyang. Sa kasunod nito ay nagawa niyang depensahan ang halos sa lahat ng mga apoy ng Fire King na nanggaling sa iba't ibang direksyon. Wika pa niya na hindi niya na raw hahayaan pa na muli siyang masusugatan ng isang walang kwentang bata. Dito ay sinisigaw niya sa kanilang lahat na sila raw ay kanyang papatayin. Matapos nito ay agad siyang huminto ng kanyang depensa dahil napansin niya na tila lumalabas ang mga dugo sa kanyang tinamong sugat kanina kay Taekyang. Dahil dito, nakakuha ng isa pang pagkakataon ng Fire King upang atakihin ang Blood Lord ng direktang pag-atake. Kung saan makikita na bitbit ng Fire King ang apoy ng palad sa kanyang mga kamay. At sa mga sumunod na galaw nito ay agad niyang inatake sa katawan ng Blood Lord ng kanyang Divine Palm of Fire, kung saan labis na nasaktan ng Blood Lord at samuka ng mga dugo. At dahil sa tindi ng ibinigay na pag-atake ng Fire King ay halos tumagos na ang kanyang kamay sa likuran ng Blood Lord. Matapos nito ay agad siyang tumalbog sa ere at sumabog ang mga nakapaligid nitong apoy ng Fire King sa katawan ng Blood Lord. Dito ay makikita na tuluyan ng bumagsak ang Blood Lord sa harapan ng Fire King, kung saan makikita na halos humulma ng bilog ang dibdib nito mula sa pag-atake ng Fire King. At dahil sa tindi ng pinsala na kanyang tinamo ay hindi na ito muli pang nakagalaw matapos atakihin ng Fire King. Kasunod nito ay sumigaw si Taekyang sa likuran ng Fire King at labis siyang namangha sa ipinamalas na galing nito. Kasabay nito ay makikita na napabilib rin si Changpang sa kanyang nakita, at dito ay isinalaysay ang tungkol sa napakalakas na teknik na ginamit ng Fire King na tinatawag niyang Sacred Fire Demon Dance. Kung saan matapos itong gamitin ay walang apoy na kayang tumagal ng magpakailanman. Dahil kapag natapos na ang sayaw ng kasanayan na ito at naubos na ang apoy ay mawawala rin ang init nito. At ito ang dahilan kung bakit si Ginoong Jokchon Gang ay nagawa lamang gamitin ang teknik na ito ng isang beses lamang sa buong buhay niya. Sa puntong ito ay makikita na natumba na ang Fire King dahil sa paggamit niya ng kasanayan na ito. Kasabay nito ay agarang tumakbo sina Taekyang at Changpang upang lapitan ang Fire King. Kung saan sa mga sandaling ito ay sobrang humihingal ang Fire King matapos nitong ibuhos ang natitira niyang lakas sa paggamit ng kasanayan na ito. Dito ay agaran siyang pinaupo ni Taekyang at Changpang sa malaking bato, kung saan nag-aalala na tinanong siya ni Taekyang kung ano daw ba ang nangyari. Dagdag pa ng bida kung siya ba ay kanyang naririnig. Tinanong rin ni Changpang ang Fire King kung siya ba ay ayos lang. Ilang saglit ay agad niyang tinanong ang kanyang disipulo na si Taekyang kung ano sa tingin niya ang kanyang nakita, dagdag pa niya kung magkasing tulad ba ito ng kanyang mga ikinwento sa kanya dati. Nagtataka naman si Taekyang kaya tinanong niya ang Fire King kung ano ang kanyang ibig sabihin dito. Dito ay makikita ang sobrang pagod na pagmumukha ng Fire King sa kanyang ginawa. At pagkatapos nito ay inihayag niya sa bida na ang kanyang tinutukoy ay ang Sacred Fire Demon Dance na kasanayan na siyang ginamit niya kanina, kung saan muli niyang tinanong si Taekyang kung napakalupit daw ba ng kasanayan na yon. Tumugon naman ng napakaseryoso ang bida na kung bakit daw tinatanong niya ang mga ganitong bagay sa mga oras na ito. Pero ilang saglit nito ay masaya niyang inihayag sa harapan ng kanyang master na ang sobrang astig daw ng kanyang ginawa. Matapos nito ay humahalaklak sa tawa ang tatlo sa tabi ng sulok. At pagkatapos nito ay nagsalita si Taekyang sa kanyang master na turuan din daw siya nito kung paano gumamit ng kasanayan na yun matapos niyang magpagaling. Ngunit sa kanilang hindi inaasahan ay bigla na lamang nagsalita ang Blood Lord sa tabi nila na ang Sacred Fire Demon Dance daw ng Fire King ay isang kaakit-akit na pangalan. Dahil dito, labis na ikinabigla nilang tatlo na bigla na lamang nabuhay muli ang Blood Lord matapos ang pinsala na tinamo nito.
Dito ay makikita na unting-unti nang bumabangon ang Blood Lord sa kanilang harapan habang siya ay napapalibutan ng isang maitim na puwersa ng aura sa kanyang katawan na mukhang nanggaling sa puwersa ng mga demonyo. Kasabay nito ay napatingin silang tatlo sa Blood Lord kung saan tinanong ni Champang ang Fire King kung paano niya nagawang mabuhay pagkatapos makakuha ng matinding pag-atake. Sa sandaling ito ay galit niyang pinupunit ang kanyang itim na damit at nagsalita sa kanilang harapan na dapat sana daw ay pinutol na raw nila ang kanyang ulo at winasak para hindi na siya nakabangon pa.